pamahalaan ng nasyonal na resources ng Central Bank. Siya ay inuminita para sa kanyang kasing na misyon na nakatanggol sa Secretariat Katolika at kalalim na araw-gawa na agabuhay ng pagkakaroon. Pinanganak sa Ligan, Ilocos Sur, noong Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo, nawa'y sumainyong lahat. At sumayin. Na mahal kong mga kapatid, tayo po ay nasa huling madaling araw na ng ating paghahanda para sa Pasko ng pagsilang ng ating manunubos. Ating nang napapanaagan ang pagbubuhang liwayway ng ating kaligtasan. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Panginoong Jesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, awan kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kahilingan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, awan kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Apoy sa Diyos sa paitasan. Ay kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama ng makapangyarihan, nilumo yung salita ay binalitaan, ay makitaw ko sa sinapupunan ng mahal na Piyere. Ipagkalo mong kami sumasampalataya na siya'y ina ng Diyos, ay mapulunan ay dumalangin sa iyo, sa pamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasalamat ka. Maraming magkamukha, pagbabalita, milagro, at papuring awit mula sa kanilang magulang, at kahuli-hulihan na ang kapanganakan nilang dalawa. Kaya para mapwedeng makutmain na magkamukha ang mga pangyayaring ito. Ang papuring awit ulit sa Kanyas, kung ang kay Maria kung ang tawag natin ay Magnificat, ang kay Zacarias naman po ay tinatawag na Benedictus. Pakiulit nga po. At alam po ang dahilan ba't yan yung mga titulo niya. Kasi sa wikang Latin po, na siyang ginagamit ang simbahan sa kanyang pananalangin, ito po yung mga unang salita. Yung kay Maria, Magnificat, Anima Mea Domini. Dito naman, kay Zacarias, ang unang salita ay Benedictus. Kaya iyon ang naging titulo o tawag sa panalangin ito. Tanong po ninyo, ito po ay dinadasal ng simbahan tuwing umaga. Kami po mga pari, mga seminarista, gayon din yung mga padre, kami po ay nananalangin ng mga 4 o 3 beses sa isang araw para sa buong simbahan. At ito pong panalangin na ito, yung papuring awit ni Zacarias, ay bahagi ng ating panalangin tuwing umaga. Kaya halos kabisado namin ito sa wikang Ingles dahil araw-araw na ginawa ng Diyos, dito ay aming sinasabi. At napakainam, ano ba ibig sabihin ng salita Benedictus? Sa Tagalog, ito ay sinabi natin na purihin. Pero kapag hinimay-hinimay po natin yung mga salita mula sa wikang Latin, ang makukuha po natin ay bete at dito, ibig sabihin po yan ay magsalita ng mabuti o kaya magsalita ng maganda. Kaya isinali natin ito sa salitang purihin o papuri. Kasi kapag tayo nagsasabi ng papuri, halimbawa sa kapwa-tao, makita mo tayo, ay ang ganda ng suot mo, puting-puti ka, para kang anghel. O yan naman yung mga anghel yung katabi mo ngayon. Sinan ko yung pakiramdam ko kanina. Habang pumapasok ako, sabi ko, puting-puti. No, parang may aga-aga mayroong libing sa kambao. No? Yan, ganyan ang pakiramdam ko. Biro na po. Pakiramdam ko, ako'y pumapasok na sa langit kanina. Lalo na habang sumasagot kayo ng ngiti, mukhang mga anghel. Amen. Kung sana muna kayo tuloy, Lord, pero di ba napakaganda? Hindi ang halimbawa ng pagsasabi ng maganda. Yan ang papuri. Di ka, pagka nagpapapuri ka, hindi ka nagsasabi na hindi maganda. Pagkapapuri, maganda ang iyong sinasabi. At napakaganda na iyan ang lumabas, unang lumabas sa bibig ni Zacarias matapos ang kanyang pagkakabigay. Kahapon nabanggit natin yan, yung sitwasyon ni Zacarias bilang bibig ay napakahirap. At may mga tao na kapag nanihirapan, ano ang nangyayari sa kanila? May tinatawag natin ang palaya. Ibig sabihin, weaker. Ibig sabihin, dahil may nakanasang hindi maganda sa kanyang buhay, ano ang nangyayari? Gumagawa ng hindi maganda pagkatapos na sakit na naranasan. Maaaring dumating o higit sa lahat madalas na ginagawa natin kapag tayo'y nasasaktan ng ibang tao ay nagsasalita ng hindi maganda. Ano tawag natin pang-karaniwan doon? Mura. Diba kapag tayo nabigla, nasaktan tayo, o galit na galit tayo sa tao, ano gusto gawin? Gustong muramin.
at lahat ng hindi magagandang salita, bibitawan mo. Hindi mo kabaliktaran ng Benedictus. Kapag galit ka, nagsasabi ka ng hindi maganda. Ngunit kahit na ganito ang pinananaparusahan si Zacarias, pagkatapos na siya makapagsalita, hindi siya nagalit. Sabi niya pagkatapos, sa wakas nakapagsalita rin ako, matapos ang paghihirap ko sa parusang ito. Siya nagalit sa Diyos, pero hindi niya kung gaano katatamis yung kanyang salita. Ibig sabihin ko, sa pagkakataon na siya ay napipit, hindi nakapagsalita, wala siya ibang ginawa kundi pagninayan kung gaano pa rin kabuti ang Diyos. Ito po pagsasalarawan ni Zacarias ang bumabawi sa kanyang naging hindi paniniwala agad sa plano ng Diyos. Kasi nung nananahimik siya, sinapuso na niya yung misteryo na kanyang nararanasan sa pagkakataong iyon. Naman mo mga kapatid, pag tayo po ba ay nahihirapan at nasasaktan, naging gawin na ba talaga natin na hindi magagandang salita ang lumalabas sa bibig natin? Pwede naman pala na kahit ikaw ay nasaktan, kahit ikaw ay naparusahan, mayroong hindi magandang nangyari sa iyo, pagkatapos ng pangyayari niyo, magandang mga salita pa rin ang lalabas sa iyong bibig. Pagka ba nakaharap mo yung mortal mong kaaway, na lubhang nagpagalit sa iyo, kaya mo bang magbitiw ng mabubuting salita sa harapan niya? Wala mo nangingit-ngit ang iyong labi at kulang na lang ay talagang pababaling ko ng gusto ang kanyang pagkatao sa harap ng iyong kaaway. Naman ko ba, hindi mo ko sinasabi na hayaan nyo lang sila sa kanilang maling ginagawa. Ibang bagay naman yun. Pero alam naman din po siguro ninyo yung aking sinasabi na hindi porket sasabihin mo yung pagkakamali ng iyong kapwa, gagamit ka na agad ng masasakit at nakababastos na mga salita. Hindi ganyan ang dapat na lumalabas sa bibig ng isang Kristiyano. Dahil kahit sa harap ng isang taong nakasakit sa atin at nakagawa sa atin ng hindi maganda, kaya pa rin natin sabihin kung ano ang totoo nang hindi gumagamit ng mga hindi magagandang salita. Ang mga sakit na nararanasan natin ay hindi nagbibigay ng lisensya sa atin upang magbitiw ng mga salita na hindi nararapat lumalabas sa ating bibig. Hindi po lisensya yan para sasabihin natin, ginamit niya kasi ako kasi sinaktan niya ako ng gusto, kaya ako nakapagbitiw ng mga masasakit na salita. Sa Zacarias, katapos ng lahat, pinili niya na purihin ng Diyos. magpasawalang hanggan.
sa pagdiriwang ng magandang isa bukas. Kung hindi man ay makapagsimba po kayo mamayang gabi o sa buong maghapon bukas. Dahil ang siyang na araw po ng ating pagmimisa di Aguinaldo ay paghahanda lamang para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng ating manunubos. Sumainyo ang Panginoon.